Nakasunod sa kanyang likuran si Mom na nakahiga sa stretcher. Kumirot ang dibdib ko sa sitwasyon niya ngayon. Mukha siyang marupok, nangingisay at nilalabanan na idilat ang mga mata. Ibang-ibang mukha niya ngayon na walang kaangasan niya bilang dignified at maotoridad na babae. My mind spun for a second, barely able to process the whirlwind around him. Maya-maya ay nakita ko sa isang anggulo ng mga mata ko si Georgiana. Kalmado siyang naglalakad habang inaayos ang jacket. Her presence felt surreal. This woman, my savior, now revealed as my long-lost twin. Sumilay ang malambot na ngiti sa mga labi niya. Sa kabila ng magkahalong pagod at determinasyon, madungis ang mukha niya gawa dahil sa alikabok. Salamat sa Diyos. Ligtas ka na ngayon, Jairon. Anon niya. Kinatitigan ko siya. Pinalubog ako ng revelasyon ng gabing ito. You're really my sister? I still couldn't believe it. I'm sorry if I hide everything from you. You know the reason naman. I just want to protect you. Nag-aalinlangan niyang saad. I understand. Pareho tayo na biktima ng kahibagan ng mga magulang natin. Ang importante ay malinaw na lahat at magkasama na tayo ulit. Inakbayan ko siya. Bumalik sa isipan ko si Riven nang makita ko si Nicola. Tinawagan ko siya matapos ayusin ang gusot ko dito kaya hindi siya nakapunta kaagad sa bahay ni Melana. You'll talk about owing each other later. Right now, we need to save your son. Bungad kaagad ni Nicola. Alam ko na magkakilala si Nicola at Georgiana nung birthday party ni Riven. Pero hindi ko pa sinabi na magkakambal kami. Tumango ako. Nick, sumakit ang ulo ko kung gaano ka-twisted ang buhay ko. Ang totoo, kakambal ko si Georgiana. Namilog ang mga mata niya na nilipat-lipat ang tingin sa pagitan namin. What? How is it possible? It's a long story. But right now, we should save my son first. Sabi ko. Akma kaming humakbang para tumungo sa sasakyan niya nang tumunog ang phone niya na may dalang vibration. Pinasya ni Georgiana na samahan ng ina kaya nauna siyang umalis. Binalik ko ang atensyon kay Nicola. Suddenly, his expression darkened as he listened to his phone. Tila may masamang bagay na mangyayari, dahilan para kumabog ang puso ko. Then he paced back and forth in front of us, clutching his phone tightly after ending the call. Naluluman niya ako na tinitigan, sabay punas ng pawis sa kanang noo. Jairon, we have a problem, bulalas niya. Mataman ko siyang tinignan na nakasalpok ang kilay. What happened? Si Anessa, tapat niya pero biglang kinapos ng hininga. Tinawagan ako ng mama niya at sinabi na wala sa mansyon si Anessa. Kasalanan ko to kasi binigay ko sa kanyang address. Muntik akong mawalan ng wisyo. Dumilim ang paningin ko habang pinapasok ang lahat ng binanggit niya. Ang tigas ng ulo ni Anessa. Bakit mo kasi binigyan ng address mo? Sinapon niya ang noo. Ang bobo ko insan. Sa sobrang pag-aalala ko ay naibigay ko sa kanya pati ang address. Hindi talaga nag-iisip si Anessa. Sa susunod na kakahantungan niya. Kailangan agad natin na umaksyon. What if something might happen to her? Let's stop talking about this. Fine, let's go. Humayo kami at tuloy-tuloy na dumiretso sa sasakyan. Kailan ko ba matatakasan ang ganitong sitwasyon? Pasado 1:00 na ng umaga. Madilim ang mansyon ni Melana nang dumating kami. Malakas ang kabog ng puso ko dahil sa magkahalong puot at desperasyon. Dumadalantay ang malabig na simoy ng hangin sa aking balat habang tinatahak namin ang hardin kasama si Nicola at ang SWAT team. Kanya-kanya silang pumesto, maingat na nagmamatsyag. Alerto at tinitiyak na makakahanap ng pwedeng mapasukan na hindi mapapansin ng ilang tauhan ni Melana na abala sa pagmamatsyag dito sa labas. I clenched my face at my side. Hindi ko sukat akalain na naging ganito kabaliw si Melana para makuha ako.
Titiyakin ko na magsisisi siya sa pananakit sa mga tao na mahal ko. Tutuldukan ko ang lahat sa araw na ito. Stay sharp. Bulong ni Nicola. I could feel the tension in the air. The danger. The anticipation. Dumako mga mata ko nang may bumuhay ng ilaw sa isang kwarto sa ikalawang palapag. May ilang anino na naglakad-lakad sa kaagad na nawala. Malamang na naroon ang magina ko. Kumaway si Nicola upang ipagbigay alam na susugod kami sa direksyon na yon. The SWAT team moved in quickly. Their steps muffled on the marble floors as they entered the grand foyer. May nasalubong kami na 2 lalaki na biglang naalerto at sinugod kami. Inambahan namin ng suntok saka pinukpok ng baril ang ulo nila para makatulog at hindi makalikha ng ingay. Lakad-takbo na kami na tumuloy kami sa pasilyo. Pinagsusuntok lahat ng makakasalubong. Magtatagumpay sana kami na makarating sa silid na yun, subalit may isang nagpaputok ng armas. Walang nagawa ang ilang kasama naming SWAT na paputukan siya. Muntikan ko pang mapitawan ang hawak kong baril nang magkagulo na. Naglabasan sa lungga ang mga tauhan ni Melena. Sinumulan namin ang pagpapaulan ng bala. Mabuti at mahusay si Nicola na agad akong depensahan at gumana rin ang talento ko na bumaril. Na-apply ko rin ang pag-gunball ko dito. Nicola greeted his teeth as he pressed his back against the crumbling wall. His eyes are filled with determination as he locks them onto me. Go Jairon, I'll buy some time. Go and save your family. Kumunot ang noo ko kasi halos hindi ko marinig sa malakas na ingay ng putukan. Nagkakarerahan ng pulso at ang isipan ko. Hindi ko pwedeng aksayahin ang pagkakataong ito. Magsasalita sana ako nang pumihit siya sa harap ko. Ginantihan niya ng putukang mga kalaban. Pinoprotektahan ako laban sa kaguluhan sa paligid namin. My pulse quickened as I saw the look in my cousin's eyes, the one of sacrifice. Handa siyang magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng aking pamilya. Pero hindi ko makakaya na masaktan siya. Pareho kami na may pamilya at gusto rin namin na umuwi ng ligtas. Bilisan mo, Jairon, singhal niya. With a fierce nod, I didn't waste another second. I bolted, ignoring the chaos and destruction behind me. My sole focus on getting to Anessa and Raven now. Wala akong pakialam sa peligro. Tanging nasa isip kong kaligtasan nila at ang pagkakaroon ng kapayapaan ulit. Napakong pa ako nang makarating sa bukana ng silid. Humahangos ako na kumapit sa doorframe. My mind screamed for answers. Where were Anessa and Raven? But the sight that greeted me only worsened my turmoil. Mamatay ka ng malandi ka! Akala mo ba matatakasan mo ko? Huwag kang umasa na may magliligtas sa'yo. Sigaw ni Melena. Nakalukot ang muka sa tindi ng puot nang hinatawang kamay sa mukha ni Anessa. Sinundan niya ito ng maras na hatak sa buhok nito. Kailan mo ba maiintindihan na kahit patayin mo ko, hindi mo makukuha si Jairon? Panlalaban ni Anessa at hinawakan ng kamay nito na nasa buhok niya. Shut that mouth! Jairon will surely mine after I kill you. Not just you but both of you. Lalo niyang sinabunutan ng asawa ko. Patayin mo ko. Huwag lang ang anak ko. Tumahimik ka. Pinagsasampal ulit ni Melena ngayon ito. Muntik na mapaupo si Anessa. Mabutit na gawa niyang ibalanse ang paa. Subalit, hindi humihinto si Melena. She sneered and raised her hand, delivering another vicious slap, the sound echoing off the walls. Doon ako natauhan. Stop it! Sigaw ko. Umaapoy sa galit siyang sinugod. Pero hindi pa tapos si Melena. She stepped back and, with a malicious grin, launched a savage punch at Anessa's stomach, aiming for a place where Anessa could least defend herself. Mistula ko nakakita ng multo. Nanuyo ang buong kalamnan ko. Naging blankong isipan ko at nanilim na ako sa galit nang makita ang kirot na bumakas sa mukha ni Anessa at namumulupot ng sakit na ngayon ay nakalupasay sa sahig. Milena killed my unborn child.
No, I roared, my fury exploding in surge of energy. Matulin pa sa kidlat ko na sinugod si Melena at tinangat ang hawak kong baril. Nanginginig ang kamay ko na tinutok yon sa kanya at hinila ang gatilyo. Isang malakas na putukang bumasag ng katahimikan na sinundan ng hiyaw ni Melena. Tinutup niya ang braso kung saan nalibing ang bala at ngayon ay duguan. Sinukluban ng nakakasindak na katahimikan ng silid pagkatapos noon. Mabibigat na buntong hininga ang pinakawalan ko. Umagaw ang hiya at guilt sa loob ko. Hindi ko magawang tignan ng diretso si Anessa matapos ko na barilin si Melena upang pigilan ang kaharasan niya. Dad! Bumalik ako sa wisyo nang umugong ang paos na boses ni Raven. Tumatakbo siya na lumapit sa kanyang ina. Duguan ngayon ang hita ng asawa ko. Jairon, nangihina ni Anessa na bulong. Stay with me. Don't close your eyes. Kabado kong wika. Lumuhod ako sa tabi niya. Hindi nagsayang ng oras na buhatin siya. Ramdam ko ang nangangatal at marupok ng katawan. Kumapit ang masangsang na amoy ng dugo sa aking ilong habang natataranta ang puso ko. Walang lingon ako na dumiretso sa pinto. Nakasunod sa akin si Raven. Behind me, Melena's cries pierced the air. Her pleas echoing like a daggers to my ears. Wala sana kung balak na huminto pero nagsalita siya. Jairon, please, don't leave me like this. Sa kanyang mga tuhod tukso niya akong maawa sa kanya. Wala na akong pakialam. Not anymore. Nilingon ko siya. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? You've done enough damage. Pinuhos ko lahat ng galit ko. Nang makaapak ako sa labas, saktong pumasok si Nicola kasamang SWAT team. Their presence are sharp and commanding. Kami nang bahala sa kanya, insan. Umalis na kayo, sabi ni Nicola. Nakasing lamig ng yelo. Tumango ako. Hindi na muling nilingon si Melena. As the scream faded into the background, I focused on the woman in my arms. Lumaban ka, love. Anas ko. Sinandal ni Anessa ang ulo sa dibdib ko at buhol-buhol siyang humihinga ngayon. Dad, okay lang po ba si Mommy? Tanong ng anak ko na sumusunod sa akin. Don't worry, she'll be alright, son. I assured. Sinalubong kami ni Nova nang makarating kami sa labas. Maingay at magulong paligid. Dahil sa serena at nakikislapang ilaw. What happened? Nalalaki ang mga mata na tutup ang bibig. Take Raven with you, I said quickly, handing my son over. Oh God, Anessa, wika ni Nova habang inaakay si Raven. Take care of my son. Pakliko sa kamabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. Tumango siya, iginiyan niya si Raven papunta sa police car. Pinaupo ko si Anessa sa front seat. Stay with me, love. Please. Pagsusumamo ko sa kahinagkan siya sa noo. Huwag niyo akong iwan. Lumaban ka. Bahagyang umawang ang bibig niya nang bumulong siya. Jairon, nandito lang ako. Sambit ko't mabilis na sumakay sa driver's seat. Nanubig ang mga mata ko sa kaba at takot habang nagmamaneho patungo sa ospital. As the hospital came into view, I held her hand, praying with everything I had that it wasn't too late to save her and our children. Tumatakbo ako na binubuhat si Anessa patungo sa emergency room ng hospital. Naging marupok siya at nanginig ang balat. Mabilis na tumitibok ang puso ko pero hindi ko maalis ang atensyon sa kanyang mukha. Someone help! I need a doctor! Desperado na bulalas ko nang hinihila siya sa stretcher na patakbong dinala ng mga nurse sa amin. Love, bulong ko habang tinutulak ng mga nurse ang stretcher. Kumapit ka. Narinig mo? Huwag na huwag mong ipipikit ang mga mata mo. Huwag mo kong iiwan. Humihina si Anessa na tugon habang sinusubukang buksan ang mga mata. Nandito lang ako. Ginagap ko ng mahigpit ang malabig niyang kamay. Sir, kailangan na po namin siyang ipasok. Pakiusap ng lalaking nurse. Tumango ako. Just save her. Wika ko. Matapos doon ay mabilis silang pumasok sa double door. Gulong-gulong isip ko na sinapu ang batok. Maasa na maayos ang lahat. Nakatirik ng araw nang magising ako sa bensyo ng hospital.
Dinilat ko ang mga mata ko nang may kumalabit sa akin. "Son, how are you?" Bungad ni Dad. Parang gusto kong humikbi. Imbis na bumuntong hininga ako. I don't know if I'm okay or not, but Anessa, umupo sa tabi ko si Mama Amelia. Hinagot niya ang likod ko. Magiging maayos din ang lahat, anak. Kilala ko si Anessa. Matapang siya at kaya niyang iligtas ang sarili ng anak niya. Salamat, Ma. Para akong mababaliw ngayon. Napahilamos ako ng mukha. Manalig ka. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Punong-puno ng pag-asang pahayag niya. Napansin ko ang hawak niyang rosaryo. Eksasperadong napamewang si Dad. I still can't believe that Melena is capable of doing this. Nakilala ko siya na mabuting bata. She turned insane because of me. Conclusion ko, umiling-iling siya. Sandali kaming nag-usap pero maya-may dumating ang doktora. Tumayo kami, matitigas ang ekspresyon na tinuon ng atensyon sa kanya. Mr. Parker, I know you're worried but let me assure you, both your wife and the baby are safe. The punch she sustained to her stomach wasn't strong enough to cause her significant damage. Imporma niya. Lumuwag ang pakiramdam ko tila binunutan ako ng tinik sa dibdib. Sigurado ba kayo? Hindi ko kayang mawala ni isa sa kanila. I've already conducted the necessary test. May minor na, pasa ang pasyente pero wala siyang internal bleeding o anumang komplikasyon. Maayos ang bata at stable na ngayon ang asawa niyo. Nangangailangan siya ng tamang pahinga. Makaka-recover kagad siya. Sinapo ko ang noo. Thanks God. Akala ko mawawala ako na sila. Yumukod ako sa kanya. Maraming salamat, Dok. Tumango siya tagad kaming tanilakuran. Tinapik ni Dad ang balikat ko. Pinapahira ni Mama ang tumulong luha sa pisngi ko. Kahit kailan, hindi talaga tayo pinabayaan ng Diyos. Usal niya. Kinabig ko si Mama at niya po siya para patahanin. Makalipas ang 3 linggo, matapos ang pangyayaring yon, nabigyan namin ng hustisyang attempted homicide ni Melena. Sana siyang bilanggo ngayon? Hindi sa normal na kulungan kundi sa mental hospital. Kinalulungkot yon ng kanyang pamilya. At sila mismo ang humingi ng paumanhin sa amin. Hindi ko sukat akalain na mahantong doon si Melena sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Nagkaroon kami ng katahimikan. Wala rin ang nagtangkat gumulo ng buhay namin. Nasa bilangguan din ang tatay namin ni Georgiana. Nagsisisi rin si Mom sa lahat ng ginawa niyang mali kay Anessa. Nang ibang bansa siya matapos nun. Payapa namin na pinatatakbo ang Parker Enterprises. Mas dumami ang kliyente at investors. Nagulat kami isang araw nang nagdesisyon na pakasal sina Daddy Mateo at Mama Amelia. In love pa rin sila sa isa't isa kahit na nagkalayo sila at sinubok ng tadhana. Inakbayan ko si Anessa. Nakatayo kami sa dulo ng school playground ni Riven. Umiihip ang sariwang simoy ng hangin ng hapong ito habang minamasdan namin na naglalaro si Riven kasamang tiyahin niya na si Georgiana. Bawat hagikik ng anak ko ay kusang pinapagaan ang loob ko at malamang ganon din si Anessa. Pareho kaming malapad ang ngiti habang pinagmamasdan ang anak namin. Then, she turned to me, her voice barely a whisper. Sadyang malupit ang tadhana, no? Talagang pararaanin pa tayo sa maraming pagsubok para maging magkasama muli tayo. Mabuti na lamang at hinayaan niya tayo na maging masaya ngayon. Lumalambot ang ekspresyon kong ngumiti sa kanya. Hindi lang masama kundi mapayapa pa. Pero nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako na nanatili ka. You always stay strong even when the world seems to turn against us. Even everything seems impossible. Kumugot si Anessa ng malalim na hininga saka isinandalang ulo sa balikat ko. It's your fault, you know, sabi niya. Tinignan niya ako sa mata. Just seeing you, I forget everything. I forgive you, even the terrible things you've done. But the one thing that bring me peace is knowing you never cheated on me. Pumanting sa tenga kong sinabi ni Anessa. Totoo yun at nagigilty ako. I was fooled back then. Humugot ako ng malalim na hiniga. Iniisip ko na pinaglalaroan mo lang ako. Umalis ka kasi nang walang paalam. She shook her head in frustration. I'm sorry.
If I misunderstood you, yun din ang dahilan kaya tinago kong anak mo. Pero tignan mo, gumagawa talaga ng paraan ng tadhana para pagtagpuin tayo. I let out a soft laugh. Destiny really knew, didn't it, that you were always meant to end up with me. Yeah, that is why I regret hiding the billionaire's child. It's still a mystery how I even managed to hide it from you. Pinisil kong ilong niya. Oho, I think the second's about to come, isn't it? Hinimas-himas ko ang lumalaki niyang baby bump. Maya-maya pa, kumaway sa amin si Riven. Malapad ang ngiti nitong lumalapit sa amin. Panatag, kontento, at masaya kami na namumuhay ngayon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.